The King who is to come is none other than Jesus Christ. Kung pipili tayo ng pagiging hari, what the qualification that you find out? Ano nga ba yung quality, ano nga ba yung kapasidad na tinitignan natin sa pagiging hari? Know his sheep. Kilala niya ang kanyang tupa. Dahil nakita niya lahat iyon ay kabilang sa kanyang nasasakupan. Kaya nga, ang magiging isang tunay na hari, lagi niyong tatandaan, dapat na-qualified niya ang pagkilala sa kanyang tupa. Alam niya ang hinanaing, alam niya ang pangangailangan ng kanyang nasasakupan. He never be blind for the needs of others. Si Kristo, ito yung ginawa niya no? Kahit siya'y madungisan, kahit siya'y bat-bat ng tila, masasakit na sa salita, ang kanyang natatanggap, pinapanatili niya sa kanyang siya'y ang pastol. Siya ang naghahanap. Siya ang kumakalinga sa mga naliligaw ng landas. Kaya remember, my dear friends, no? If you want a real king, the first is know his sheep. Ang pagiging hari, unang-una, interested to listen to his people. Interesado siyang makinig sa pangangailangan, na interesado siyang makinig sa mga hinanaing ng bawat isa. Remember, Jesus Christ, kapag ikaw ay sumasamo ng iyong problema, kapag ikaw ay humihingi ng kapatawaran sa Kanya, He never closed His ears to listen. Kahit kung minsan siya'y nilalayuan mo na, kahit na minsan ikaw ay nagdududa sa Kanya, He never doubting you. Pilit niya pa rin pinakikinggan ng isang taong nangangailangan sa Kanya. Kaya nga yung mga hari nating pinagpupugayan, yung mga hari nating minsan nagpapaghiwalay sa atin ng relasyon, handa pa kaya makinig sila sa atin? After we listen sa kanilang mga sinasabi, ngayon, nung sila'y naririto, nakikinig pa kaya sila sa atin? Nasa kanila kaya ang imahe ni Jesus na interesado makinig? Nagbibigay pa kaya sila ng oras to lend their ears, to listen the cry of the people of God? Si Jesus, lagi nag-iintay sa atin para tayo pakinggan sa bawat pagsamo natin sa Kanya. Remember, the real image of King, interested to listen to His people. Never forget the needs of people, of neighbor. Si Jesus, nakita nyo, wala po yung kapaguran. Ang pahinga lang po niyan, panalangin. Kahit sino pinuntahan niya, kahit ayaw sa kanya, nilapitan niya. Pinagaling ang maraming may sakit, pinakain ng mga nagugutom, pinalayas ang maraming demonyo, dahil sa kanya, yon ang kailangan ng tao. He never forget the needs of others. Kailanman hindi siya tumatalikod sa pangangailangan natin. Tayo lang kadalasan ang tumatalikod sa Kanya after all these things na makuha natin ang gusto natin sa Kanya. Remember, my dear friends, the King will never forget the needs of others. God-fearing. Ang hari mo ba na sinusundan ay may takot pa ba sa Diyos? O baka ikaw na mismo ang natatakot sa Kanya at ginagawa mo na siyang Diyos? Remember, my dear friends, the real image of King, we found out not in achievement, not on the wealth, not on the popularity. The real image will look on the four letters of the word King. Kaya nga ito yung mensahe sa atin ng pagdiriwang natin ng Kristong Hari. Huwag kang maging bulag sa pagpili ng magiging hari.
just to look the image of Jesus Christ. The king know his sheep. The king, he interested to listen to the people. The king, they never forget the needs of others. And the king has God fearing. Walang ibang tunay na hari na magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan, kasiyahan. Dahil ang haring ito ay walang iba kundi si Kristo na nagtagumpay sa kamatayan, pagdurusa. Si Kristo na siyang dating niyurakan, si Kristo na minsang hindi pinansin ng iba, pero nananatiling hari ng sanlibutan para sa ating lahat. Dahil ang sinasaalang-alang niya ang maglingkod at mahalin ang sambayanang pinagkatiwala ng Ama sa Kanya. Amen.